Sabi sa Bible ko, tinalikuran daw ng Diyos si Saul. Tapos, pinabayaan niya na loogin ng masamang espiritu. Bakit daw? Kasi sobrang sama ng si Saul. Yung hari kasi siya. Tapos, yung nilusob sila ng mga taga-Filisteo. Sabi ni Saul, patayin na daw ng tagahawak niya ng armas yung si Saul daw na hari. Kasi, paglalaroan lang daw siya, tapos papahirapan, tapos papatayin. Pero, ayaw man daw, takot yung, tagahawak, niya ng armas. Tapos, kinuha niya ang sarili niyang espada, saka niya tigsaksak sa yung sarili niya. Tapos, pag yung nakita na ng taga-dala niya ng armas na patay na si Haring Saul, tigkuha niya yung armas na dinadala-dala niya. Tapos, tigsaksak man niya ang sarili niya. Nung araw daw na iyon, ang namatay daw si Saul, yung tagahawak daw niya ng armas, tapos si Jonathan, tapos yung dalawa daw yung anak niyon Basta sila daw namatay yung day na yun. Bakit mo nalaman yan? Nagbasa ako Bible, children. Kaya mo pala marami kang alam. Sino yung sabi mo 40 years na naging hari? Si David. 40 years saan naghari? Pitong taon nang naghari si David sa Hebron. 33 naman na taon sa Jerusalem. Hebreo ata yun. Basta. Hebreo, hindi Hebrew. Tapos ano pa ito, Bebe? Yun, naghari parang sa lahat ng nabasa ko pa ngayon, nagtapos ako doon kay David. Tapos, ang nabasa ko lang mas matagal talaga si David. 40. Sa lahat na nabasa mo. Si Solomon, ilan man na years? Solomon. Hindi ko pa yun nababasa. Mga pasimula pa lang ako. Simula pa lang ako magbasa kay Solomon. Si Absalom, namatay yun kasi hanapin daw ng mga sundalo daw ni David yung anak niyang si Absalom. Pero hinanap nila, wag daw patayin si Absalom pag nahanap. Pero hindi sinunod yung hari. May isang lalaki daw tumatakbo papunta daw doon sa bahay gawid niya yun. Tapos may isa pa, sabi ni ng isang lalaki, yung nauuna, binati tulo si David. Pagpalain daw yung hari. Tapos, yung pagkatapos niyon, may sinabi siya, magandang balita daw. Sabi niya, sabi niya, hindi, yung nagpunta daw siya doon, pinapunta daw siya ni Joab doon. Pagkatapos niya, nakita lang niya, ang mga tao nagkakagulo, kaya hindi niya alam. Sabi ba ni Haring David, magbantay lang daw siya, tumayo lang dyan daw. Tapos, pinahintay daw. Tapos, yung isang lalaki, yung dumating na, may magandang balita daw. Iniligtas na daw ng Diyos si David sa iyong mga kaaway. Pero umiyak si David kasi sabi niya, anak, Absalom daw. Ang pagsabi niya, Absalom, anak. Sana siya na lang daw ang namatay, hindi lang ang kanyang anak. Super love niya ang anak niya. Marami daw si David anak na lalaki, sabi. Basta.
Ganun naman ang binabasa mo, natatandaan mo, pati yung mga pangalan, taon. May nabasa ako sa may English. Ay, ano yun? Tagalog to English? Dictionary, Batid. Batid, ibig sabihin ng batid. Basta may English yun, pero nakalimutan ko. Basta, sinasabi ba ngayon sa Encantadia, batid? Ibig sabihin ng batid, parang sa katunayan. Ay, tama ba? Batid. Alam. Alam. Alam mo, ganyan. Batid mo, Alam mo, mansa na. Parang ganun. Alam kong. Sa batid. Diba? Okay. Sa Encantadia, ibig sabihin pala ng batid, palagi lang may kong ang nasa may, ng batid. Batid, kong. Batid mong. Ganyan. Oo. Ano pa natatandaan mo sa Bible? Sa Bible, natatandaan ko, si Cain tapos si Abel. Yung pinanganak sila hanggang sa, nagalit si Cain kay Abel. Sabihin ko sa'yo, pinanganak daw yung dalawa. Yung bunso, ayaw lumabas. Yung string, hinihila na nga yung bunso, ayaw daw lumabas. Yung panganay lugod, si Cain ang lumabas tulos. Magkambalan to, Akala ko, magkapatid. Magkambal. Dalawa sila sa tiyan ng ina niya. Sino ang ina nila? Basta, si Eva. Oo, si Eva. Tapos? Naglalabanan yung dalawa talaga. Baka si ano man yun? Rebecca? Si Rebecca at si Jacob. Wait lang. Kasi may sinabi kasi yung Diyos, yung mabubuntis daw si Eva, mahihirapan daw siya manganak. Tapos magiging magkaaway daw yung magkapatid niyang anak. Sabi. Halos pareho ka. Si Jacob baga ganun din. Tas ano pa? Tapos yung pinanganak sila, si Abel ang naging bunso. Cain ang pinangalan sa panganay. Abel ang sa bunso. Tapos pagkatapos yun, naghandog daw yung dalawa. Hindi daw nagustuhan ni Jesus yung kay ng Diyos yung kay kay Cain. Bakit di nagustuhan? Apoy lang, walang baka, sheep, kaya kambing. Akala ko, ang pagkaintindi ko dun, kaya hindi nagustuhan ng Diyos kasi si Cain yung naghandog, hindi man bukal sa puso niya. Parang lang siya, binigay niya yung hindi man pinakamagandang ani, pinakamagandang. So pinakamagayon baga, ang gusto kan Diyos yung pinakamaganda. Samantala yung isa, maganda, pinakaunang bunga, pinakamagandang bunga ang hinandog niya. Yung isa, ayaw, parang siya. Hindi nagustuhan ng Diyos yung kay Cain. Tapos yung kay Abel lang yung nagustuhan niya. Nagalit si Cain kay Abel. Tapos pupunta na daw sila sa Bukid Gayod para mag-ani daw. Tapos pagkatapos pinatay ni Cain si Abel. Hanap-hanap ng Diyos yung si Abel. Nagkunyari ang Diyos na doon niya naiiling si Abel. Tapos sinapot si Cain, no? Tapos sabi niya, Cain, nasaan yung kapatid mo? Sabi ni Cain, hindi daw niya alam. Tapos, naririnig daw ng Diyos yung sigaw ng dugo ni Cain. Sabi ng Diyos. Tapos, kahit ngayon, yung araw daw na yun, may palatandaan dapat si Cain kasi papatayin daw siya ng isang tao. Tapos may binigay na lugar ng Diyos Cain, binigyan ng isang lugar. Pagkatapos niyang bigyan si Cain, kasi masama doon nagpunta si Cain.
Doon na nanirahan. Nga. Nag-amin siya na pinatay niya si sa inot. Sa inot di siya nag-amin. Tapos yung kay Ang sunod na anak, si Sep. Si Sep na ba yun ang sunod na anak, no? sunod na anak Oo, sunod kay Abel. kay Abel. May sumunod pa na, Sa lahi ni Cain, wala na. marami. Dito na alam. Basta nun doon nagsimula ang lahi ng mamamatay tao. Kay Cain. Kain ba talaga? Cain. Hindi ko masyado kabisado yan. Bakit pala yung pangalan ni Cain? Parang Cain. Tapos yung kay Adam tapos Eva, unang kasalanan nila. Hindi yung si Eva nagsunod. Kasi dapat yung lalaki dapat ang sunodin ng ni Ada. Hindi siya dapat sunod din ni Adan. Tapos kumain si Eva ng sabi doon, kumain daw ng pinagbabawal daw na prutas sa Eden Garden. Tapos yung pala ng trick sa kanya yung ahas. Tapos nagtago sila kay Jesus kasi nakahubad daw sila. Nalaman na nila ang mabuti at masama. Ayun, nagkamaano sila. Malay. Tapos nga, yung araw na yon nahubadan sila, nagtahi na lang sila. Nagtahi gayud yun ng mga dahon, pinagdikit-dikit daw para daw sila. Tapos, pagkatapos nun, tinanong ng Diyos, sino daw yung nagpakain daw ng pinagbabawal daw niyang pagkain sa garden daw na yon. Sabi ni Adan, si Eva daw, yung kanyang asawa na binigay daw ng Diyos. Pinakain daw siya ng pinagbabawal niyang pagkain sa doon daw. Tapos, sabi ni Eva, yung snake daw yung nagpatricks daw sa kanya. Nag-utos. Tapos, pagkatapos yun, may tiggawa si Jesus. Mahirapan daw si Adan sa paghanap ng hanap buhay para daw manganak si Eva. Papalayasin na nga ni Jesus Adan tapos si Eva. Tapos, pagkatapos yun, kang day na yun, sinabi pa niya kay Eva na may hirapan daw si Eva sa panganganak. Tapos, yun lang daw, may hirapan si Eva. Yung snake daw, magkakain daw yung snake ng lupa. Yun, parusa niya. Na-skip muna ako. Pabay na. Ang haba ng story niya, hindi pa tapos yan. Hindi pa yan tapos. Partial pa lang yan.